Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, sige po, tayo po yung mag-start na. Okay lang po ba, batiin po muna natin ng isang magandang umaga po yung mga kasama po natin dito sa church. Ayan po, makita po natin yung ating mga smile. Ayan. Sige po, batiin po muna natin sila para po magkausap-usap naman po tayo. Kahit batiin po natin. Sige po. Amen. Ready na po ba tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa umagang ito? Amen, amen. Alam ko, sama-sama po tayong magbibigay ng papuri at pasasalamat at sa ating Panginoon sa umagang ito. Sige po, bago po tayo mag-start, awitin po muna natin na isang kantang ito para po sa ating Panginoon. You set me apart, gave me a new heart, filled with compassion to share your great love. Show me your ways, I want to know you. Guide me in truth, my hope is in you. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. I hold on to you, my strength and my refuge. Whom shall I fear? I know you are near. All of my days I live for you, Lord. Establish my path. There's one thing I ask, that I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. That I may dwell. Let's sing. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. Holy Spirit. Holy Spirit, have your way. Sweet anointing, teach us our lives we pray. Come on, church, let's sing. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore.
Yes, God. Yes, God. Yung po ang aming panalangin, Panginoon, na kami po ay mag-dwell sa inyong tahanan, Panginoon, forevermore, Panginoon. Salamat po for this morning. Tinataas po namin ang inyong pangalan. We pray, Lord God, na kayo po ay sumama sa amin. Samahan niyo po kami this morning, Lord God, sa service na ito. Even our pastor, O Lord God, patuloy nga po na marinig po namin ang inyong tinig sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po. May we bless your name. May we give you the highest praise sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Sige, sama-sama po tayo magpuri at magpasalamat sa umagang ito sa ating Panginoon. Let's sing. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless when I'm weak. When I'm weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your hand, all things are possible. All things are possible. Amen. All things are possible. All things are possible. Your praises. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you when I'm weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. 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 For the last time, okay lang ba, no? Kantahin ulit natin yung When I'm weak. Tapos, every time na may kakanta tayo ng All things are possible, kumuha po tayo ng partner. Ayan. Yan. Tapos, every time na all things are possible, aalugin po natin yung katabi natin. Parang ganito. All things are possible. Nasa kabila. All things are possible.
yung all things are possible, 8 times 10 yun, ha? So, palit-palitan po tayo. Kunyari po, hindi po scripted. Okay? Kaya totoo po. Parang ganun po. Okay? Simula po tayo dun sa, when I'm weak. So, gisingin po natin yung mga katabi natin. No, para po kasing hindi possible yung mga bagay sa ating Panginoon. Siguro malamig lang po siguro. No, kaya ganun. Pero sige po. When I'm weak. So, start po tayo. Bilang bro. When I'm weak, you make me strong. When I'm poor, I know I reach for in the power of your... Already ha, alugin po natin. All things are possible. Yung mga partner po natin. All things are possible. All things, sige po. All things are possible. Ano ba yan? Puro sa energy. All things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Yan. Woo! Mukhang nagising naman na po tayo ngayon, no? Yan. Sa lamig po kasi nung panahon. Sige po, patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Ibigay po natin yung best natin, yung ating pagkanta sa ating Panginoon sa umagang ito. Sige po. Let's declare who God is sa buhay po natin. Maker of the heavens, Master of the sea, Mover of the mountains, Majesty, we glorify your name. We glorify your name. We glorify your name in all the awesome God in powers, author of my life, all-consuming fire, alive, alive, we glorify your name. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. Let's sing, we glorify. We glorify. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. You were seated on. Let's sing. You are seated on a throne of praise. Unto you alone, let our voices raise.
seated on a throne of praise. Unto you alone, let our voices raise. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. Come on, church, let's sing. We glorify. We glorify your name. Glorify. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. Let's see, we glorify. We glorify. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. You were seated on. Come on, let's sing. You are seated on a throne of praise. Unto you alone, let our voices raise. You are seated on a throne of praise. Unto you alone, let our voice. You are seated on. You are seated on a throne of praise. Unto you alone, let our voices raise. You are seated on a throne of praise. Unto you alone, let our voices raise. Come on, let's sing. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. Let's sing the highest praise. The highest praise is yours. The highest praise is yours. The highest praise is yours in all the earth. For the last time, pinakamataas pong papuri para sa ating Panginoon, the highest praise. The highest praise is yours. The highest praise is yours. The highest praise is yours in all the earth. Amen. Amen. We give you the highest praise and adoration, Panginoon, sa inyo, Lord. Thank you for everything you have done for us, O God. Ngayon po, masasabi namin na all things are possible because of the faith that you have given to us, Lord God. Thank you for the faith na alam po namin na sa inyo na po nanggaling, Panginoon. Salamat po, Lord God. Because of this, kaya po namin harapin ang any temptations, Lord. Any obstacle, Lord God, sa buhay na to.
through the help of the Holy Spirit, Panginoon. Maraming salamat. Tinataas po namin kayo, pinapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen.
also called children of God. Thank you, Jesus, for dying for us. You are worthy. Worthy are you, O God, Jesus, who was slain. And thank you, Holy Spirit, for being our advocate, our helper in times of need. Salamat, Banal na Espiritu, for ministering to us, for changing us and helping us to become more and more like Jesus. And today we ask of you, God, our Father, the Son, and the Holy Spirit, to minister to us, be present in the midst of us, that may we encounter you this morning. We commit to you our time together. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po yung makakaupo na. Ayan, kamusta po ang bawat isa? I hope everyone is doing well. So we are now on the third Sunday, dun po sa ating serye na Withstand. And sinabi po natin na the meaning of the word withstand is to resist, to stand firm and strong. But hindi lang daw yon, kundi to have a strong opposition na talagang may gagawin ka din. Not just you're being still, but you are opposing something. And ngayong umagang ito, pag-uusapan natin yung pagiging aware natin of how we should resist not just temptations, but the devil himself. In 1 Peter chapter 5, verse 8, sabay-sabay nga po nating basahin. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Yung bang, imagine niyo nasa supo kayo at namamasyal kayo ng inyong pamilya tas nakawala yung leon. Di ba? May nag-announce, nakawala po sa cage yung lion. Sa tingin nyo, anong una nyong mararamdaman at una nyong response? Nawawala. Sasabihin ba nung announcer, pakihanap po. Di ba? Parang magtatakbo tayo because may threat. Di ba? May threat. And just like what Peter is saying here in 1 Peter chapter 5, verse 8, be alert. Be alert and of sober mind. When we say sober mind, talagang in continuous prayerful state. Because the devil is always there to tempt us. Not just to tempt us. Sabi nga ng Biblia, the thief only comes to steal, kill, and destroy. That's what the devil wants. Ang problema lang, hindi tayo aware. Or madalas, hindi nga natin pinaniniwalaan. Alam nyo ba, sa Barna Research Group, nag-conduct sila ng research ng tinatawag na, or Gallup, yung Barna Research Group or yung Gallup, nag-conduct sila ng research patungkol kay Satan. At ito po yung mga Kristiyano, mga people in the church, those who call themselves born-again Christians, sila po yung tinanong. Ang si Satanas ba ay totoo? Literal ba siyang person or symbol lang siya ng isang evil? So, ito po yung lumabas sa research. 32% think that the devil is just a symbol of evil, not a living being. Simbolo lang siya, hindi siya totoong personalidad. Again, ang mga tinanong, mga nasa simbahan. Sa Amerika po. Then, somewhat, 11% agree with that statement na hindi siya real personality. And 5%, they just don't know kung talaga ba siyang totoo o hindi. And so, kung isa-summarize po natin yung resulta,
ang sabi dito, 48% of people who say they are born-again Christians who think the devil is symbolic or they just don't know. 48% think the devil is not real or symbolic lang or hindi nila talaga alam. Hindi nila alam ang paniniwalaan nila. Kaya maraming Christian, they don't really know how to respond to certain temptations and trials because hindi nila kilala din yung kaaway nila. So, hindi ko pala makita yung notes ko. Wait lang po. Hindi ba pwede dun sa ano, no? Pag nagpalit po tayo ng ano medyo nagka-challenge po yung ating LED. So, last week pa naman po. Wait lang. Yan. Alright, ayan. So, balik po tayo. So, sabi dito, the biggest mistake a person can make is when they have an enemy that exists, but they deny the enemy exists. Or, another mistakes na pwede nating gawin, we know meron tayong enemy but we don't care. We don't care, we don't stand firm, hindi natin alam yung tactics niya. Actually, ang pag-uusapan natin ngayon is about ayaw mag-next. Yan. So about Jesus confronting Satan in the wilderness in Luke chapter 4 verses 1 to 13. Now, bakit ang title po natin ay Rethinking Temptation? When we talk about temptation, parang ang nasa isip natin agad, ito yung mga bawal gawin at dapat we just say no. Parang ganun. When we talk about temptation, sabi natin, basta humindi ka lang. Dapat humindi ka lang. So parang temptation is more than just saying no. So titingnan natin yung nature ng temptation ni Satan kay Jesus. Ano yung meron? Madalas dun po sa story, very familiar tayo dito kasi may tatlong temptation dito si Satan kay Jesus. And parang ano lang siya, kailangan magaling ka lang sa Bible. Dapat alam mo lang scripture, which is true, but it's more than that. May titingnan tayo kung anong meron doon sa nature ng confrontation ni Jesus with Satan patungkol doon sa mga inalok na temptasyon ni Satanas. And I hope today, after today's message, mas maliwanag na sa atin, mas magiging discerning tayo how we should respond or live our lives as Christians because mas nakita natin ang nature ng temptations. It's more than just saying no. There's more to that. So in Luke chapter 4, verses 1 to 13, Jesus overcame the temptations in the wilderness. And He made it possible for us to overcome also our temptation. So, pinakita sa atin ni Jesus yung nature ng temptation. Ngayon, bakit si Jesus ay tinempt? Ayan yung tanong Bakit kailangang itempt si Jesus? Though we know na Jesus is perfect. There is no possibility for Jesus to sin. So why He was tempted? Number one, because gusto ng God the Father na ma-affirm kung sino siya. Number two, para yung kanyang messianic credential ay
mapakita. And number 3, so that Satan will be exposed para makita natin kung paano lalabanan ng temptation. Alright, maliwanag po. Una, yung credential ni Jesus or yung identity ni Jesus, makita, maging maliwanag. Pangalawa, yung messianic credential niya ay malaman ng mga tao. And pangatlo, ma-expose si Satan for us to understand the nature of temptation. So yun po yung pag-uusapan natin. So, the nature of Satan's temptation to Jesus, may pag-uusapan natin 5 bagay. Very tactical si Satan. Number 2, Satan will look for vulnerability. Number 3, very practical si Satan. Number 4, sensational. And number 5, seasonal. Isa-isahin po natin. So, for the purpose of transparency, dahil may paborito ngayong pinapakinggan ng aking misis, and this message was inspired by, ano nga ba pangalan? Asan yung asawa ko? Si Skip Heidsig. Ayan, Skip Heidsig. Alright, so punta tayo sa number 1, tactical. So, let's look at verse 1 and 2 ng chapter 4. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness for 40 days, being tempted by the devil. Bakit natin nasabing tactical by looking at verse 1 and 2? Take note of the underlined word or phrases. Jesus was full of the Holy Spirit. Number 2, Jesus was led by the Spirit. Punong-puno si Jesus ng banal na Espiritu at pinangungunahan siya ng banal na Espiritu. At take note of the phrases na naka-green, returned from the Jordan. Ano ba nangyari doon sa Jordan River? Sino nakakaalam? Bago mangyari yung temptation na to, si Jesus, may nangyari muna. Ano po? Baptism ni Jesus. So in Luke chapter 3, babalikan natin. So, anong nangyari sa Luke chapter 3? Luke chapter 3 verses 21 to 22. Sabi dito, now, when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying, the heaven was open and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. And a voice came down from heaven saying, you are my Son, the beloved. With you I am well pleased. Take note, wala pang ginagawang ministry work si Jesus dito. This was the time na si Jesus mag-start na ng kanyang ministry sa lupa. And right after the baptism of Jesus and the affirmation from God the Father, this is my beloved Son, I am well pleased with my Son, with this person. Ina-affirm ng God the Father kung sino si Jesus. Then, right after that, saka pumasok yung Luke chapter 4, the temptation of Jesus. The devil is tactical. Satan, in his approach, is tactical. And he often will attack after a time of blessing or after a time of joy. Naalala ko may kwento. Bakit kung kailan naging Kristiyano, mas lumaki yung problema? May mga ganyan tanong eh. Kaya yung minsan umaayaw na, hindi maliwanag sa kanila eh. May nagtanong din po nun sa amin eh. Bakit nung Kristiyano ako, nung hindi ako Kristiyano, hindi naman ako ganito maraming pinoproblema. Bakit nung nag-attend ako ng church, bakit nung gusto kong sumunod sa Panginoon, bakit parang dumami yung problema ko kaya umaayaw nila? Umaayaw na sila kasi akala nila, pag naging Kristiyano ka, lahat mawawala. Mali.
And sinagot ko po siya, sabi ko, alam mo kung bakit minsan namumroblema ka dahil nung naging Kristiyano ka? Kasi kung noon wala kang pakialam, ngayon may pakialam ka na. May pakialam ka na sa mga bagay-bagay. Maliwanag na sa'yo ang tama at mali, ang dapat sundin at hindi. Dati noon po ako, wala akong pakialam kung may masaktan ako eh. Sa mga decision and choices ko sa buhay, wala akong pakialam. Bahala kayo, problemahin niyo ako. Problema kayo. Ako yung problema pala, no? Pero pag gusto mong sumunod sa Panginoon, hindi pwedeng wala kang pakialam. Wala kang pakialam sa sin sa buhay mo. Hindi pa po problemahin mo na yung mga kasalanang patuloy mong ginagawa. Kailangan mawala na to eh. Yung pa lang, problema mo na. Problema mo na yung mga mahal mo sa buhay kasi kailangan nila makakilala. So, the more you want to obey God, the more the devil is very real to you. The action of God invites the reaction of the devil. Ito yung The more you do business with God, the more likely you are to do business with the devil. Nakuha niyo po ba? Hindi niyo papakailaman yung business ng Panginoon kasi nung hindi pa tayo Kristiyano, wala tayong pakialam sa mga spiritual na bagay. Kasi brad natin ang kaaway eh. Whether you want it or not, whether you realize it or not, ganito kayo. The Bible says that we were once God's enemy because we were by nature children of wrath. We are not friend with God. But the moment we become one with Christ, now, reactive na si Satan dyan. Magre-react yan at gusto niya, every time you make decisions to follow and submit to the will of God, siguraduhin ko po sa inyo, marami siyang gagawin para ma-distract kayo. Kasi ang hirap pong ayaw po naming i-sugarcoat ang Bible na parang pag sumunod kayo kay God, everything will be okay. It's just like, this is your best life now. You will have the best things now. Kaya when following Jesus, yun yung pagtingin nila, kaya gustong nila si Jesus, pero eventually pag na-realize nila na hindi pala ganun ng Christian life, they are not able to withstand. Nakukuha po? So, sabi ni Skip Heitzig, nothing promotes the activity of the devil more than close proximity to God. The more you want to stay close with Jesus, the more the devil wants you. Na-realize nyo ba yun? Sa quiet time nyo na lang. Magkwa-quiet time ako. Biglang, may naalala kang hindi pa tapos na series na napapanood mo. Chapter 10 na ako. Ano unahin mo? O, di ba? O kaya, habang nagka-quiet time ka, may manggugulo sa bahay nga, mahirap mag-quiet time kasi marami kaming mga chikitings. Sa CR, masarap po mag-quiet time doon. Hindi lang maganda yung ambience, pero okay po doon. Basta gusto nyo. Pero, na-realize nyo yun? When you want to decide na mag-church every Sunday and to be with your D-group members and have Bible studies together, for sure, ang dami niya pumapasok sa isip nyo. Right? Guguluhin niya kayo. Ang tanong, paano kayo magre-respond? Sabi nga ni J.C. Ryle, nowhere perhaps is the devil so active as in the church. Hindi siya magiging active doon sa mundo kasi kanya yun eh. Satan is the prince of this world, sabi ng Bible. He is the prince of the power of the air.
So, He is so reactive dun sa mga taong He is so active dun sa mga taong nagdi-decide na sumunod at maging malalim sa relasyon sa Panginoon. So, dapat maliwanag po yan sa atin. Hindi yung para bang, parang, Lord, parang bakit ganito? Or kine-question, bakit may mga trials? Sabi nga ni Peter, do not be surprised when fiery trials comes upon you. That's a natural thing. That's a natural, parang mga mangyayari sa mga taong susunod sa Panginoon. So, Satan is tactical. Again, Satan is tactical because he will often attack you. Kailan? During the time of blessing, a time of joy, a time of victory. Sino nag-PGL dito? Sinong nag-graduate ng PGL? Alam niyo na. Sinong kakagraduate ng Living Waters? Alam niyo na rin. Nagigets niyo ba? The moment you decide to be close to Jesus, the devil wants you na i-prevent kayo doon. So kailangan, alam nyo yon, kaya para alam nyo kung paano kayo magre-respond when certain situations happen. Alright? Clear? Clear po yung point number 1. The devil is tactical. The nature of temptation na ginagawa ni Satan is every time na merong you want to submit to God, he will often attack. Pangalawa, vulnerability. Vulnerability. So, kagaya ng binasa natin kanina, balikan natin. And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness for 40 days, being tempted by the devil, and he ate nothing. And he ate nothing during those days, and when they were ended, he was hungry. So, naiba naman po ang ating underlined words or phrases. Ano po yung naka-underline? For 40 days, he was hungry. He was filled with the Holy Spirit. Jesus was full of the Holy Spirit. And for 40 days, he was tempted by the devil. And for 40 days, he ate nothing. And he was hungry. So, vulnerability. Opportunistic yan si Satan. Talagang kung kailan kayo vulnerable. Kaya kailangan ma-identify natin yan, ma-discern natin yan. Every time na vulnerable tayo, naku, sigurado nandyan na siya. Now, Jesus is in a weakened physical state as he is being tempted, and Satan is taking advantage of that. Jesus was more vulnerable. For 40 days, he fasted. So Jesus is in a weakened physical state. So very tactical si Satan. Gusto niyang, after nakita siguro ni Satan at ng mga kampo niya yung baptism, nako na-affirm. Nako na ito yung Mesias. Kaya kailangan umaksyon na agad si Satan. And then, after that, naging opportunistic si Satan. Nakita niya si Satan nag-fast. 40 days, gutom siya. Ngayon, andyan na siya. Wala pa yung temptations ni Satan, bago pa lang sineset pa lang natin para makita natin yung kabuuan. So, yung praises na Jesus fasted for 40 days. Anong meron sa 40 days fasting? Sino dito nakapag-fast na for 1 day? Yeah, meron marami. 1 week. Meron na din. 2 na lang. 2 weeks. 3 weeks. 1 month. Ngayon, meron tayo, 1 month. Jesus fasted for 40 days. Wala siyang kinain na kahit ano. Konti lang po ang nakakagawa nito kung yung totoong fasting na very, yung walang daya. So,
konti lang sa history ang nakagawa nito at yung iba pa namatay. Bakit? Ano pong meron sa nature ng 40 days fasting? Kailangan maintindihan natin. So, yung mga nakapag-fast na ng isang araw, kahit nga 1 meal lang o kaya 2 meal lang, sa gabi makukakakalam na yung sikmura mo, no? Tapos isang araw bukas. So, ganito po ang nangyayari. Sabi po ng mga nag-aral patungkol dito. Pag nag-start ka ng fasting, yung simulang mga araw at linggo, kakalam yung sikmura mo, yung appetite, yung nandun pa yung appetite mo. So, mahirap yun, ano? Lalo na pag nagsisimula ka. Mahirap kasi yung appetite mo nandyan eh. Pero sabi nila, pag nasa kaduluhan ka na, mga 2 weeks, mga 3 weeks, and to 1 month, mawawala yung appetite mo. So, kakayanin mo magkaroon ng prolonged fasting kasi sa una, magde-decide kang mag-fast, so talagang mahihirapan ka kasi sobra yung appetite mo, sasabihin ng tiyan mo, sa brain mo, gutom ako, hanggang sa ilang linggo at 1 buwan, walang signal na ganun, wala kang appetite. Kakayanin mo pa ng prolonged fast, kakayanin mo pa yung mga susunod na araw kasi hindi ka nga magugutom eh. Mawawala yung gutom mo in the middle. Pero pag bumalik yung gutom mo, ito po yung ano pala nun. Kaya may namamatay sa 40 days fasting. Pag bumalik yung gutom mo, dapat kumain ka. Kasi pag bumalik yung appetite mo, iibig sabihin, mamamatay ka sa starvation. Mamamatay ka sa gutom. So, mawawala yung appetite mo in the middle, marahil for 30 days to between that, more or less. Pero pag bumalik yung gutom mo, kailangan mong kumain. Dahil ang sinasabi ng katawan mo, mamamatay ako pag hindi ka kumain. Now, hindi lang basta naggutom si Jesus, He is so vulnerable na He is on the bridge of death kapag hindi siya kumain. Then doon nag-tempt si Satan. Doon pumasok yung first temptation. Ang sabi ni Satan, verse 3, "If you are the Son of God, command this stone to become bread." Aha. Nakuha nyo? Yung sobrang vulnerable ni Jesus, and hindi lang, it's a matter of life and death. Again, Jesus is fully man. Then if you are the Son of God, command this stone to become bread. The nature of the first temptation is not just about turning stone into bread, actually. Jesus is in a condition that was so vulnerable, and Satan wants to use that opportunity to get him. By the way, ang sabi dito, if you are the Son of God, sa ibang translation, ang sinasabi dito, hindi siya kini-question kung sino si Jesus. Kundi, somehow, it is a statement of affirmation. Ang correct translation po niyan sa Greek ay, "Since you are the Son of God." Sabi ni Kenneth West, a Greek scholar, "In view of the fact that you are the Son of God, command this stone to become bread." The devil knew that he was the Son of God. No demon ever questioned the deity of Christ. In fact, they always knew who Jesus is. They never questioned the deity of Christ. So, since you are the Son of God, Jesus, you know you are the Son of God. Kaya mong gawing tinapay itong batong ito. By the way, si Jesus lang po ang pwedeng i-tempt ng ganito ni Satan. Walang kahit sa atin ang
yung nature ng temptation na to, para kay Jesus lang to. Pero matututo tayo dito. Now, dahil gutom na gutom si Jesus, at yung bang nandun siya sa parang vulnerable state, naging opportunistic si Satan. And Satan is not about, hindi siya kine-question yung kaya mo bang gawin ito o hindi. Hindi, alam niya kaya ni Jesus gawin yun eh. Pero Satan, gusto sabihin ni Satan kay God the Father, oh ayan, naghihirap ka, nakakaranas ka ng ganyan. Nasaan yung tatay mo? Nasaan yung ama mo? The nature of the first temptation is Satan questioning God the Father's provision, His love. Mahal ka ba niya? Bakit nararanasan mo yan? Bakit mo kailangang makaranas ng ganyan? Kumbaga, di ba pag gutom tayo, irritable tayo. Marami tayong, hindi tayo makapag-isip ng tama. Tapos may mga problema pa tayo, di ba? Sino dito yung nag-decide sumunod sa Diyos, pero minsan tinatanong, Lord, bakit kung kailan ako sumunod sa iyo? Nasaan ka? Nasaan yung provision mo? Bakit ganito pa yung nangyayari sa akin? Ba't mas nasasaktan pa ako? Ginagawa ko naman yung tama. Bakit ganito pa? Ayan naman. Gusto ng kaaway, questioning nyo siya, si God the Father. Kung mahal niya ba talaga tayo o hindi. Naranasan nyo na ba yun? Minsan, may mga sitwasyon kayo sa buhay, Lord, talaga bang totoo ka? Lord, talaga bang mahal mo ako? Lord, talaga bang tatay kita? Yan ang gustong-gusto ni Satan na questionin nyo. Lalo na kung nag-decide kayong maging anak ng Diyos at sumunod sa Kanya. Pero dahil maliwanag kay Jesus kung sino siya, anong respond ni Jesus doon sa first temptation? And Jesus answered him, it is written, man shall not live by bread alone. Maliwanag kay Jesus that more than the things of this world, hindi sinasabi ni Jesus, hindi kailangan ng pagkain. Jesus is simply saying, yes, you need it, but that's not all you need. Kaya pag alam niyo yun, sometimes in the middle of our ministry, sa paglilingkod sa Panginoon, dadaan tayo sa mga iba't ibang sitwasyon at pagsubok. And sometimes kinakagat na natin yung offer ng mundong ito because kailangan natin. Which is, totoo naman kailangan natin. Nangangailangan tayo. Kaya lang nakaligtaan natin kung anong sinasabi niya eh. Yun yung kalimitang bagsak ng marami sa nature ng first temptation. Nakukuha niyo po? So, kaya lang si Jesus maliwanag sa kanya ang Word of God at kung sino siya. That's the nature of the first temptation. Now, let's look at the third point. Satan is so practical. So practical. Verse 5. The devil took him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time and said to him, to you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to me, and I will give it to whom I will. If you then will worship me, it will all be yours. Ngayon, tingnan natin mabuti anong meron, anong nangyayari sa confrontation na to, sa second temptation. So yung devil, dinala siya sa isang mataas na lugar and show him the kingdoms of the world in a moment of time. Pinakita niya lahat ng meron sa mundong ito at sinabi niya, ibibigay ko lahat sa iyo, even the authority na meron. Yung authority, take note of that authority and their glory, for it has been delivered to me and I will give it to whom I will. Kung babasahin yung mga susunod na verse, hindi ito ni-rebuke ni Jesus. Walang rebutal na naganap. Walang rebutal nga na naganap.
Ibig sabihin, hindi niya kinorek dito si Satan. Kasi bakit? Well, at that moment, totoo naman na although originally sa man binigay ang authority to manage the world, but because of sin, binigay ng tao sa kaaway yung kapangyarihan. So by God's sovereign plan and purpose, somehow the devil has a certain authority sa mundong ito. Kaya nga tinawag siyang the God of this world and the prince of the power of the air. So alam ni Jesus na kay Satan ang authority, kaya hindi niya kinokorek si Satan dito sa statement niya na to. At ano yung nangyayari sa temptation na to? So ganito po ang nangyayari dyan. Dumating si Jesus, alam din ni Satan na si Jesus i-recover niya yung authority. Alam ni Satan na pag dumating si Jesus, i-redeem niya ang mundong ito. Ngayon, ang ginagawa ni Satan, ganito. Ibibigay ko na sa'yo agad-agad. Mag-compromise ka lang. Worship me. Nakukuha niyo po? Nakukuha niyo po yung nangyayari? So, the nature of second temptation ay Satan is questioning God's plan. God's plan. Bakit? Ito po kasi sa Psalms chapter 2, nasanay ako dito. Verse 7 and 8, ito kasi yung messianic psalm na patungkol kay Jesus. I will make the nations your inheritance to the ends of the earth, the ends of the earth your possession. So, alam na kay Jesus mapupunta lahat. Lahat. Kaya pero hindi pa sa pagkakataong 'yon kasi may plano pa ang Diyos. Anong plano ng Diyos kay Jesus? Mamatay sa krus, tama ba? 'Yun yung plano. Ang ginagawa ni Satan, ibibigay ko na agad to sa'yo, i-worship mo ako. No, you don't need to die and suffer. Satan is suggesting that Jesus take shortcut. Yan. Sinong gusto ditong mag-grow sa Panginoon? Taas ang kamay. Sinong gustong mag-grow? Sinong gustong malalim sa Panginoon? Walang shortcut, mga kapatid. Mapapahama kapag nag-shortcut ka, may kompromiso. The devil knew why Jesus had come, and the devil knew that God the Father had promised Jesus the kingdoms of this world. Kaya that's the offer. Kumbaga, kung ikaw yun, di ba, si Jesus, oops, yun, kung hindi maliwanag sa'yo yung imagine lang, pero hindi ganito, hindi talaga ganito yan. Pero kung lang mag-create tayo ng, kung si Jesus, hindi niya dahil never siyang mag-sin. Pero parang ini-imagine ko lang, kung nag-doubt siya for a single moment na siya hindi anak ng Diyos, pwede na niya i-take yun eh. Kaya even sa Christian life, even mga pastors and leaders na bumabagsak dito, lalo na sa mga temptations na ganito. But praise the Lord, ako nagpapasalamat po ako sa aming mentors, kami ni Ninya. Lagi kaming pinaalalahanan even sa maliit na mga bagay. Lalo na sa patungkol sa mga ganyang compromises. Alam nyo ba, ayaw ni Satan na mag-die to self kayo para kay Jesus. Kaya ang offer niya, hindi yung pahirapan kayo minsan eh. Yun ang mas mahirap na offer. Ang mas mahirap na offer, pagbigyan kayo ng komportableng buhay, hindi nyo alam, wino-worship nyo na pala siya. Or alam nyo. But Jesus answered him, it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve.
Maliwanag kay Jesus. Immediate gratification often brings eventual dissatisfaction. Ulitin ko, immediate gratification often brings eventual dissatisfaction. There are no shortcuts to the Christian life. There are no shortcuts to spiritual maturity. There's no easy victory. There's no just do this and do that and awesomeness happen. There's no shortcut. Maraming gustong tumayo, hindi marunong umupo. Yan ang natutunan ko sa isang mentor ko eh. Maraming gusto lumalim agad, pero sa simpleng submission, hindi marunong. So next, sensational. Sensational. The fourth nature of temptation ay yung sensational. So, verse 9, and he took him to Jerusalem and set him on the pinnacle of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down from here. For it is written, he will command his angels concerning you to guard you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. So, tingnan natin itong nature ng last temptation, the third temptation. Sabi niya, tingnan natin, yung unang temptations ni Satan, may mga offer siya. Dito sa pangatlong temptation, gumamit na si Satan ng scripture. Pwede pala si Satan mag-cite ng Bible verses. For the third time. Kasi napansin ni Satan, ni Satan, ang mga reply ni Jesus galing sa scripture. Di gagamitan din kita ng scripture. So ano yon? Verse 10 and 11. Galing siya sa Psalms 91. Verse 10, sabi dito, sige, nasa pinnacle siya ng temple, dinala doon si Jesus, at sinabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, throw yourself down from here. Bakit doon dinala sa pinnacle ng temple? Ayon sa isang Jewish scholar, naniniwala ang mga Hudyo na bababa sa templo ang Mesiyas. So, kaya dinala doon si Jesus at sinabi niya, sobrang taas daw nun, kung ewan ko po hindi pa po ako nakarating ng Israel, pero meron daw dong remnant pa. So, makikita daw talaga yung taas nun. By the way, mamaya na natin puntahan yon. Ang puntahan natin, yung bakit kinote ni Satan, bakit siya nag-quote ng scripture, or anong meron doon sa quotation ni Satan. Ayan. So, actually, gumamit si Satan ng scripture, pero out of context. May kulang dyan. He will command His angels concerning you to guard you. May kulang dyan. Puntahan nyo yung Psalms chapter 91, verse 11. May nawawalang phrases doon. Ang sinabi doon ni Satan, ang totoong sinasabi ng Psalms 91 verse 11, He shall give His angels charge over you to keep you, sabi dito, in all your ways. Hindi dun sa ikikip kayo pag tumalong kayo. Ang suggestion ni Satan, tumalong ka dyan, Jesus. Dadating ang angel, ikikip ka niya. No. Tapos may na-miss pa si Satan. Yung verse before that. Meron nakalagay doon, because you have made the Lord, who is your refuge, even the Most High, your habitation. Kaya ka isi-save ni God sa lahat ng iyong mga gagawin ay dahil ginawa mong ang Diyos ang iyong kanlungan. Hindi mo itetest na, okay,
Ang sinasabi ni Satan, tumalon ka kasi sabi nito. Ayan. Nakawa nyo? So hindi basta hindi basta nag-present sa'yo ng verses at ang galing. By the way, si Satan is the best theologian. Bakit? Pag sinabing theology, theo means the study of God. Si Satan lang ang nakakita sa Panginoon. Face to face. Kilala niya ang Diyos, alam niya ang nature ng Diyos. Kaya hindi lahat ng magaling at mukhang magaling tama. Hindi lahat ng magandang pine-present tama, lalo na kung hindi kayo tinuturo ang magmahal at mag-submit sa Panginoon. Kahit tama talaga. So, ganun ang nature ng temptation ni Jesus. So, if you are the Son of God, throw yourself down from here. So, dalawang possible reason bakit gustong patalonin ni Satan si Jesus. Possible reason. Again, possible reasons lang. Number one, he'd be killed by the fall. At kapag namatay si Jesus sa pagbagsak niya, he was killed by the fall and he couldn't be the atoning sacrifice. Hindi na siya ang magiging tagapagligtas. Hindi kasi yun yung plano ng Diyos eh. Pangalawa, kung he would, by jumping, force God the Father to rescue him. Pwede talagang i-rescue siya doon ng God the Father. Kaya lang, mawawala yung submission ni Jesus sa timing and will of the Father. In short, mawawala yung credibility ni Jesus. Kasi ang minomodel ni Jesus sa atin, perfect submission and obedience to God the Father. Nakuha niyo po? So, yun yung pwedeng reason bakit yan yung sinuggest ni Satan. So, the nature of third temptation, Satan is questioning God's protection. God's protection. And Jesus answered him, it is said, you shall not put the Lord your God to the test. Kung i-apply natin to, ano po? Hindi natin pwedeng deliberately place ourselves in a temptation and then ask God to deliver us. Nakuha nyo ba? Yung bang sasadyain mong pumunta doon, tapos magpe-pray ka, alisin ka doon. Nakuha nyo po? That's putting God to the test. You say, Lord, I don't want na maglasing. May example ako dito eh. Maglasing at uminom ng alak, pero Lord, nandito ako sa loob ng bar. Nakukuha nyo ba? Don't put the Lord to the test. Lord, i-deliver mo ako from lust, pero ayaw mong burahin yung mga hindi magagandang. Ayaw mong itigil yung mga binabasa na, alam nyo na. You cannot say, Lord, andito na ako eh, sa kasalanan, sa temptation eh. Deliberate, gagawin ko na. Alisin mo ako. Pero in your mind, gagawin mo. Parang, you need to withstand, hindi lang basta maging firm, kundi may gagawin ka talaga. Do not put the Lord your God to the test. Now, last and final nature ng confrontation is seasonal. Oy, seasonal. Seasonal. Bakit? Verse 13, the last verse para sa umagang ito. And when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. Again, gusto ni Satan hindi mangyari yung plano ng Diyos. Kaya bumalik ulit si Satan. Kailan siya ulit bumalik? Alam niyo yung sinasabi na ni Jesus, sinasabihan niya yung mga disciples na mamamatay siya. Magpapakasakit siya, mamamatay siya. Tapos, ano nangyari kay Peter? Satan entered, di ba, si Peter, sabi ni Peter, hindi yan ang dapat mangyari sa'yo. Tapos, anong reply ni get behind me? Ang sabi kay Peter, Satanas, pambihira naman.
Bakit? Gusto ni Satan wag mangyari yung kalooban ng Diyos. Gusto ni Satan wag mangyari yung kalooban ng Diyos sa inyong mga buhay. Gusto ni Satan wag kayong sumunod sa kanya. Gusto ni Satan wag na mag-take kayo ng shortcut. Gusto ni Satan mag-compromise kayo. Gusto ni Satan i-question nyo yung pag-ibig niyo ng God the Father. Gusto ni Satan questionin nyo yung plano ng Diyos sa inyong mga buhay. Kaya gusto ni Satan kayo yung gumawa. Kayo yung magplano. Kayo yung mag-decide. Gusto ni Satan malayo kayo sa kanya. He is always prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ang prayer ko po, maging discerning kayo. By the way, minsan, hindi kayo tinetempt. Minsan yung problema, i-discern nyo din, hindi temptation or trials. Kung temptation or trials ang dumadating sa buhay nyo or consequences na ng actions nyo. Marami kasi, may mga iniisip, tinetest siya ng Panginoon or binibigyan siya ng pagsubok ng Panginoon. Pero ang totoo, consequences na yun ng paulit-ulit mong decision kaya hindi ka makaalis doon. So, we need to also check. Is the devil tempting me and gusto niyang umiwalay ako or ang dami ko ng choices na paulit-ulit. Nasa cycle, nasa kanya na pala ako. So, kailangan niyo din i-discern yun para kumawala muna kayo. You need to admit that you are in that situation para pag lumabas kayo, yun alam nyo na yung tactics. So, sabi ni Andrew Bonar, let us be watchful after the victory as before the battle. Minsan guard na guard tayo kasi lagi kapag meron na tayong susuungin. Pero pagka natapos na yung isang mga matatagumpay na pangyayari sa buhay, kalimitan, bumababa na yung guard natin. Doon mas gusto ni Satan yun. So, challenge, 3 S, stand your ground, study your Bible. Stand your ground, meaning, submit. Submission kasi talaga napakahalaga po. Itong mga huling mga labas po namin, kahit sa ang mga mentoring sessions, laging emphasize ulit ang submission. Stand your ground. Submission to God that will visualize, mabivisualize po na yung submission natin sa Panginoon as we, in the context of relationships, lalo na sa church. Stand your ground. Next, study your Bible. Study your Bible. Ang panlaban ni Jesus sa lahat ng temptation is the Word of God. You don't know the Word of God, gamitan kayo ni Satan ng Word of God, mas maganda pa at mas magaling pa. So, wala tayong but the most important thing is stay near to Jesus. Nandun kasi yung power. Jesus called it abide. Abide in me. Take note, balik tayo sa verse. Dito ako magtatapos. Balik tayo sa verse. Kauna-unahang verse. Jesus was full of the Holy Spirit and was led by the Holy Spirit. Though Jesus was God, pinakita niya yung humanity niya by being filled with the Holy Spirit and was led by the Holy Spirit. Are we filled by the Holy Spirit? Are we being led by the Holy Spirit? Or are we being led by the flesh? You reflect. Yung lahat po ay tumayo at manalangin. Father, we thank you for our study ngayong umagang ito. And first of all, we want to acknowledge that we are not strong enough to fight the temptations that is in front of us. We can't overcome that, Lord, by ourselves. And we admit, God, na kung wala ka, lagi kaming babagsak. At patawarin niyo kami, Lord, if we fight temptations by ourselves all the time.
We think we know what is right. We think we know what's better for us. We always think we know what's the best for us. And we always act according to what we think we know. And forgive us, Lord. Patawarin mo kami sa pagiging mayabang namin dahil dun kami madalas bumagsak. Kaya sa pagkakataong ito, Lord, we want to acknowledge na mahina kami. Nagkulang kami. Ma-pride kami. Patawarin mo kami, God. We want to admit our weaknesses. Because that's only then, and then you will prove who you are. Your strength will lead us. Hanggat iniisip namin kami malakas, hindi gagana yung lakas mo sa amin, Panginoon. Kaya gusto naming sabihin, Lord, hindi kami malakas. Mahina kami. Ang katotohanan, wala kami. Kaya Lord, kailangan namin ang iyong lakas. Kailangan namin si Jesus. Kailangan namin siya sa aming mga puso at buhay. At gusto namin siyang manguna sa aming puso at isipan. Help us, Lord, to respond to temptation just like how Jesus modeled it to us. And Jesus said, He overcame. And He promised na, I have overcome the world. Have peace. Lord, put that peace in our heart. That because Jesus has overcome, we will overcome. Not because of our own strength, but because of what Jesus did. Kaya salamat, Panginoon, sa mga paalala mo sa amin. Salamat sa patuloy na pagpalo mo sa amin. At paluin mo pa kami kung kinakailangan kahit masakit kaysa mawala kami sa piling mo. Kaya dinadalangan ko ang aming mga kapatid na kailangan ng kalinga, pagpapagaling. Pero Lord, masakit mang banggitin sa akin ito. Pinapanalangin ko ang aking mga kapatid dahil mahal ko sila. Lord, paluin mo sila kung sila'y malayo sa iyo. Lord, kahabagan mo po ang bawat isa. Ayaw namin lagi na lang matrap ng kaaway. Walang kasiyahan doon, Lord. Kaya Lord, iligtas mo kami. Pangunahan mo kami. Maranasan namin lagi ang dakilang pag-ibig mo sa aming mga buhay. We pray this, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Tayo po'y magtapos sa isang benediction. May the love of God the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. To God be all the glory. Thank you po. Amen. So po tayo po mahoy po ng isang bagong awitin sa ating Panginoon. Sige po. Christ alone will I glory, though I could pride myself in balance one. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory
my source of hope is Christ alone. Awitin po natin. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed, and only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor in just to know You more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find the glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust and find the glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust and find the glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength. For the last time, my source of hope. In Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find the glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Can we give Him the best worship and adoration to our Lord Jesus Christ? Ayan. Good morning po sa bawat isa. Good morning! Ayan, so we are blessed sa narinig nating message ngayon. Tama po ba? Ayan. So ngayon po for our announcement, ayan. So meron po tayong, ayan, napatingin po ako dito, nandun na nga po pala. Jesus Reigns. So nakalagay po dito, 2023, Intimacy with the Word. So ano po ba itong Jesus Reigns? So ito po ay worldwide na kung saan every year ay meron pong gathering sa bawat bayan at sama-sama pong nananalangin at nagpupuri sa Panginoon. And ngayon po, para po sa Laguna, ito po ay gaganapin sa, medyo maliit po sa ating Provincial Festival Ground, sa Provincial, baba po. Yan, Capital Santa Cruz, Laguna. So meron pong parade, 3 p.m.,
Then, sama-sama pong lalakad papunta doon sa provincial capital na kung saan gaganapin yung extravagant worship. So, from District 1 of Laguna hanggang District 4 ay ito po yung mga maglilid ng worship. So, to those people na interesado po na sumama dito sa November 27, 2023, ay maaari po kayong lumapit kay Brother Gat Astronomo upang magsabi kung kayo po ay interested na sumama. So ito po ay walang bayad. So wala po itong bayad, libre po ito. So nakalagay nga po dito, celebrating in all 83 provinces nationwide. So simultaneous po ito. Sama-sama po yung 83 provinces na sabay-sabay magpupuri sa Panginoon. So for Laguna, ito po ay gaganapin sa provincial capital, Santa Cruz, Laguna. So, ulitin ko po, to those interested, pwede po kayong lumapit kay Kuya Gat. And for further details, ito po ay isasend na lang natin sa ating group chat for our announcement. So, next po is, ayan. So, ang ating church ay nagkakandak ngayon ng isang ukay-ukay fundraising event. Sino po ang pumunta dito kahapon at nakapag-mine na? Oh, yan, nakapag-mine na ng mga damit. Ayan. Kahapon meron ako nagustuhang relo eh. Tapos pumasok lang ako sa loob, paglabas ko wala na, nabili na kaagad. Ang bilis ma-mine. Ayan, so ito po ay ukay ganda. Sabi dito, pinaglumaan ngunit hindi pinagsawaan. So, yung po mga damit, yung mga sapatos, pag nakita nyo po, kaya po ini-invite namin kayo na talagang mamaya, pumunta po dito, 1 p.m. to 5 p.m. Kasi pag nakita nyo po yung mga damit, akala nyo po bago pa. Pinaglumaan pero parang hindi nagamit. Kaya talagang magandang-maganda pa siya. So, every Saturday and Sunday, pag Sunday po, 1 to 5 p.m. Susunod naman po ay sa November 25, 9 a.m. to 5 p.m. So, mamaya po, special. Kasi meron po tayong bidding. Yan, kasi meron mga, ano yung mga Louis Vuitton, Gucci, mga Fendi, mga ganon. Yung mga ganong brand, mamaya ibibid po natin yan. So, kita-kita po tayo mamayang after the service for our bidding. So, ang lahat po na mapagbebentahan nito ay will proceed sa ating fundraising para po sa ating septic tank and sa construction po ng ating parking lot. So, ano pang hinihintay nyo? Bumili na kayo, mag-mine na kayo, at nakatulong pa po kayo sa ating iglesia. At para naman po sa ikatlong announcement natin, so may I invite Pastor Russell RJ para po sa ating Thanksgiving Sunday. Ayan po. So every year po, nagkakaroon po tayo ng Thanksgiving Sunday. So ano po ba itong Thanksgiving Sunday? So ito po ay pasasalamat sa Panginoon dahil sa kabutihan niya sa Christ to the Philippines organization. So, tingnan po nga natin itong mga nasa slide na to. So, ayan. Sabi sa Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Next. So, we celebrate so dahil sabi dito, CTTP local churches in the 7 districts are joining. Lahat ito po ginagawa ngayon sa lahat ng mga churches sa buong Christ to the Philippines. So sabay-sabay po ito. We are celebrating and giving thanks to God for His faithfulness in our organization, declaring and affirming CTTP vision, mission, and core values, remembering in prayer the CTTP leadership at the national or district levels in our local churches, and collecting a generous special offering for the 45th CTTP National Convention. So, makita nyo po, last week, in-announce na po ito, tama po ba, na magbigay kayo ng special offering para po sa 45th National Convention. So, ang 45th National Convention po, ay gagawin na face-to-face after, I think, ilang years dahil nag-pandemic. So face-to-face to gagawin. Lahat ng mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao
ay pupunta rito. Lahat ng mga licensed pastors, ministers, and board members ay pupunta saan po? Sa Woodland Villa. So dito po gagawin ang CTTP National Convention. Sa May 15. So kahapon ba last Friday ay napag-usapan na po yung initial plan for this. So May 15 to 17 po yung National Convention. So we need to have a special offering for this. So next po. So for your information, para mas maging maliwanag sa atin ano bang meron sa CTTP organization, ilan bang churches and district natin. So meron tayong 7 district, the Central Tagalog District, North Tagalog, Ilocano, North Bicol, South Bicol, Vismin, and the Rock District. So meron tayong total of 88 churches around the Philippines. Tama po ba? So 88 at meron po tayong licensed pastors and ministers at siya po ay 130 licensed pastors and ministers. So next po. Ayan po. So napakabuti po ng Diyos dahil meron tayong 88 local churches including 2 churches abroad, Qatar and London. At sa mga pinaplano ng Diyos pa, ng leadership ng Christ of the Philippines, madadagdagan yan sa mga susunod na taon. Amen po ba? Amen. Amen. So we have 130 licensed pastors and ministers that faithfully serving God. So may mga missionaries po tayo and OFWs working with churches abroad. So we have more than 54 years of CTTP existence and counting 54 years. Praise the Lord for that. At next year, we will celebrate the 55th year and again at the 45th convention. 55 years na po tayo. So continuing support of the Philippine Mission Incorporation or ng PMI in Maryland, USA. So patuloy pa rin po ang kanilang suporta sa atin. Next po. So ayan. So we need to affirm. Pwedeng ibalik mo nga muna. So sabi dito, nakaugalian ng during Thanksgiving, i-recite po natin ang baka pwede pong mamaya na yung ukay. Hindi pa po tapos sa service. Baka pwedeng marinig ako na nasa likod. Thank you. We need to affirm our CTTP vision, mission, and core values. So i-recite po natin. Sabay-sabay. Pwede po ba? Ano po ang vision ng Christ to the Philippines? 1, 2, 3, go! Reaching to the... Yan, marami pong salamat. Mission. Mission po, next. Ayan. So, mission. 1, 2, 3, go! Engage people, explore nation, and expand churches. Core values. 1, 2, 3, go! Discipline, integrity, submission, commitment, initiative, partnerships, loyalty, excellence, and stewardship. Next po. Ayan, ito po yung structure po ng ating organization, leadership structure. So meron tayong national board, headed by the national director, deputy director. So next year na po ay uupo si Pastor Voltaire bilang national director ng Christ of the Philippines. So ayan po. Next po. Ayan. So mamaya po ipagpe-pray po natin to sila. Si Kuya Sani po magpe-pray. Ayan. So ayan, hindi ko na po iisa-isahin sila. So sila po ang National Board of Trustees. Next po. May tinatawag tayong Stewardship Committee. Ayan. Tandaan niyo na lang po, kilala niyo naman po sila. Next po. Ayan, National Office Staff. Ayan. Sige po. Meron pa po ba? So meron tayong ilang district directors? 1, 2, 3, 4. Dahil 7 districts, so meron tayong 7 district directors. Ayan. So sige po. So we are now going to have a special offering. Tama? Meron pa tayong box. So meron pa bang kasunod yan, Kuya Sol? Yan. We are stronger together. Sabay-sabay nga po natin basahin. We are stronger together. Yan. So sa pagkakataong pong ito, I invite you na kung meron po kayong na-prepare, gaya po ng na-announce last week, ay magkaloob. Ito po'y gagamitin para po sa ating 45th National
convention. So, baka pwede pong unahin na po natin yung pagpunta niyo po sa unahan bago manalangin para mapag-pray natin kasama ng ating mga leaders. So, marami pong salamat. Hindi po. Yung mga nakita po. Magpasalamat. Sabi doon sa verse, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Konting lang po, gusto ko nang bagyan ng yung 23 verse 6 ng awit. Hindi po maganda yung sitwasyon ni David dito. Siya po ay nahabol ni Saul. Kung bakit talaga nasa kondisyon po niyang hindi maganda, pero sabi niya, surely goodness will follow all the days of my life. All the days of my life. So napakaganda na Jesus Christ is our comfort. Isa po yung ating nagko-comfort sa atin. So everything ay talagang karapat dapat siyang itaas at pasalamatan ng Diyos. So tayo pong lahat ay we declare that yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. And even these CTTP organizations na ang Diyos po ang nagtatag nito, nagtalaga. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Tunay, O Diyos, na amin pong kinikilala at dinadakila na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan at kulang po, sabi nga sa isang awit, kulang ang salita at tula upang sabihin po namin kung gaano po kayo kadakila, pero ang katotohanan, O Diyos, ay mabuti ka buhat pa nung simula at hanggang ngayon. Salamat po sa inyong katapatan ng aming puso, ang puso po ng bawat isa, Panginoon. Kami po ay nagagalak at buong pusong nagpapasalamat, nagbibigay sa iyo ng mataas na paggalang, pagkilala, sapagkat apart from you, O God, wala po kaming magagawa, pero nakita po namin napakadakilang kabutihan mo po sa amin. Kami po ang lahat, O Diyos, ay inyong inabot at sa pagkakataong ito, amin pong ino-offer, Lord, ang amin pong buong pusong pasasalamat sa inyong kabutihan at katapatan sa bawat araw, bawat sandali, O Diyos, na ang Christ to the Philippines, O Diyos, ay dinala niyo po dito sa Pilipinas ang mga taong ginamit niyo po simula pa noon hanggang ngayon, Lord. 54 years na ikaw ang Diyos ang nanguna at gumabay. Salamat po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na patuloy na kumikilos po sa buhay po, especially po ng aming mga leaders, Panginoon. Pagpalain niyo po patuloy, Lord, yung National Board of Trustees, yung pong yung District Board Directors, sa mga licensed pastors, at sa lahat, O Diyos, even the Stewardship Committee, sa kabuuan ng Christ to the Philippines, national, and even, Lord, sa mga district, and even sa mga lugar, O Diyos, sa bawat churches, Lord, na kayo po ang nagtalaga. Ikaw, O Diyos, ang nagtayo, kayo po ang pundasyon ng bawat iglesia. Tunay, Panginoon, na dumaranas po ng iba't ibang mga pagsubok. Pero ang sabi niyo po doon sa John 16:33, Lord, sabi niyo doon, sinabi ko sa inyo ito upang sa aming pakikipag-isa sa iyo ay meron po kaming kapayapaan. In this world, we will have trouble, tribulation, but take hold, I have overcome the world. Salamat, Panginoon, sapagkat sa amin pong pakikipag-isa sa iyo, yung parada ng tagumpay ni Kristo ay nasa amin lahat. It is not our own, but Lord, because of your goodness, because of your faithfulness, because of your
patuloy, O Diyos, na pakikisama sa amin. Narito po, O Lord, patuloy po namin pinagpipray ang kabuuan, O Diyos, ng CTTP, O Diyos, Christ of the Philippines Organization. Patuloy po, O Diyos, na pangunahan niyo po, Panginoon, especially this time, magkakaroon po ng mga transition patungkol po sa mga mamumuno. But Lord, we believe that all things work together for good for those who love and called according to His purpose. Ikaw ang nagtalaga, Ikaw ang tumawag, at Ikaw, O Diyos, ang magbibigay ng tagumpay sa lahat ng bahagi. Tunay po, O Lord, season-based vision, Ikaw po ay presence sa organisasyon pong ito, Lord, at sa buong Pilipinas, maging sa US, at sa maging ang Christ to Qatar, Lord. I-bless niyo po ang kabuuan ng Christ the Philippines and even sa overseas, Panginoon. Salamat po sa iyong katapatan. Kami ay sama-samang naghahayag ng aming pasasalamat, and even, Lord, sa mga offerings, special offerings, patuloy mo pong pagpalain, O Diyos, ang bawat isa na narito. I-bless niyo po ito, magamit po para po sa iyong mas lalo pang yung paglago ng iyong gawain, O Lord, sa national and even sa lahat ng bahagi ng Christ the Philippines. Marapat lamang na sa iyo po, Lord, ibigay yung mataas na papuri, pagsamba, pagdakila sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, sige po, manatili po tayong nakatayo. So, to close us in a prayer, may I call on Sister Fea? Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father. Salamat nga po sa umagang ito. Salamat sa kadakilaan mo, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa salita na naihayag ngayong umaga sa pangunguna nga po ni Pastor RJ, Panginoon. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, na pinaalala mo sa amin kung paano nga po kami mag-iingat sa lahat ng temptasyon na darating sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy nga po na puspusin mo kami ng banal na Espiritu, nang ganun nga po ay mapagtagumpayan po namin, maging matatag po kami, Panginoon. Na sa iyo lamang po kami sumusunod, Panginoon. Na through Jesus Christ, makakayanan po namin ito, dahil kung kami lang po, wala po kaming kakayahan upang mapagtagumpayan ang lahat ng darating sa aming mga buhay. Salamat nga po, Panginoon. Patuloy nga po na pagkaingatan mo po ang bawat isa sa sandaling kami ay magkakahiwalay uuwi sa aming mga tahanan, maging kami po pagdating namin sa tahanan ay maging ilaw sa mga dadatnan namin doon, Panginoon. Salamat nga po, Panginoon. Muli ikaw po ang mapapurihan, Panginoon, sa mga oras na ito at sa bawat oras ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.